Sasagutin ng Kingdom of Saudi Arabia ang pagpapaopera sa conjoined twins mula Panabo City, Davao del Norte. Ayon sa ina ng kambal na 1 taong gulang, ipinanganak na magkadikit ang tiyan at magkasalo sa iisang atay sina Akisa at Aisha. Isang Saudi Arabian national na leader ng Islamic Foundation ang tumulong daw sa kanila na maipabot ang hiling sa gobyerno ng Kingdom of Saudi Arabia para tulungang mapaghiwalay ang kambal. Inaprubahan naman ito ng kanilang hari. Ayon sa ambassador ng Saudi Arabia sa Pilipinas, sasagutin din ng kanilang gobyerno ang pagpunta at pananatili doon ng kambal at kanilang kaanak. Kanina, nag-host ang Embahada ng Saudi Arabia ng reception para sa Saudi medical team at miyembro ng delegasyon mula sa King Salman Humanitarian Aid and Relief Center. Sa linggo, ibabiyahe ang kambal sa Saudi at ikinatuwa at sinusuportahan naman ng Department of Foreign Affairs ang pagtulong ng gobyerno ng Saudi Arabia. Nawi sa suntukan at sipaan ng championship football match ng Palarong Bicol 2024 sa Legazpi City sa Albay. Nagkapikunan po umano ang mga manlalaro ng mga koponan mula Naga at Masbate kaya nagkasakitan. Dinala sa ospital ang isa sa mga manlalarong nasipa at nagtamo ng mga sugat. Patuloy ang investigasyon ng DepEd Region 5 sa incident. Mga kapuso, kahit mainit, may tsansa rin ng ulan ngayong weekend. Easterlies o yung mainit na hangin ang patuloy na makakaapekto sa bansa. Bukas, nasa 47 degrees Celsius ang inaasahang heat index sa Dagupan, Pangasinan. 46 degrees Celsius sa Apari, Cagayan at 45 degrees Celsius sa Lawag, Ilocos Norte. Sa Bacnotan, La Union, Iba, Zambales, Puerto Princesa, Palawan, Virac, Catanduanes at Pili, Camarines Sur, asahan ng 44 degrees Celsius. 43 at 42 degrees Celsius naman sa 22 pang lugar sa bansa. Magpapatuloy po ang maalinsangang panahon hanggang sa linggo. Sa Metro Manila naman, abot po yan sa 41 hanggang 42 degrees Celsius. At base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas ng hapon at gabi sa Visayas at Mindanao. At halos ganyan din sa linggo at may pag-ulan na rin sa Bicol Region, Mimaropa, Ilocos Region at Central Luzon. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila pero mag-monitor ng advisories sakaling magka-localized thunderstorms. Handang humarap sa korte ang showbiz columnist na si Christy Fermin kasunod ng reklamong online libel na inihain ni Bea Alonzo sa Quezon City Prosecutor's Office. Sa kanyang programa, sinabi ni Fermin na wala pa silang kopya ng reklamo. Gayman, iginagalang daw nila ang karapatan ni Bea na magsampa ng anumang kaso. Pero hindi raw ito magiging dahilan para pigilin ang kanyang malayang pamamahayag. Wala pang direktang pahayag si OG Diaz. Di direktang tinukoy pero sa isang post sinabi niyang makakarating din naman sa amin yan para sagutin sa takdang panahon. Bukod kay Fermin at Diaz, indireklamo rin ni Bea ang co-host nila sa kanilang online show, pati na ang isang netizen na nagpanggap umanong malapit kay Bea. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas o sa Lunes, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.